Hello, Sweet Pea. So, sa pagbabalik po muli ng The Sweet Pod at tayo po ay live ngayon dito sa ating pod recording studio or The Sweet Pod Recording Studio at pag-uusapan po natin yung topic na makaka-relate yung mga Filipino immigrant. Ganun din po yung maski yung mga OFW, mga Pinoy abroad, or yung mga expat, or yung mga nandito pa rin ngayon sa abroad. So, Sweet Pea, kung ikaw ay nasa Pilipinas at nag-iisip ka ng kung ano yung buhay kumpara sa atin dyan sa Pilipinas at abroad, pakinggan mo tong podcast or video na to. Kasi baka magkaroon ka ng mas malawak na perspective sa buhay ng mga nasa abroad or sa buhay pag-abroad. At siguro magkaroon ka ng mas malawak na pangunawa kung ano ba yung differences ng immigrant or Filipino na nakatira sa Philippines or dito ngayon sa kagaya ko sa United States or sa ibang bahagi pa ng mundo. So bago tayo magsimula, Sweet Pea, magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Desire Sweet, isang immigrant more than 8 years ago dito sa United States. Currently, I am a business owner and also a part-time nurse. Prior to coming in here sa United States, tumira muna kami sa South Korea ng aking asawa at ng aking panganay na anak. So, ibang-iba yung buhay ng, kumbaga, lifestyle ng mga taong nakatira dyan sa Pilipinas at ng mga immigrant or mga taong namumuhay na ngayon dito sa abroad. So, kung i-compare mo, I would say malawak or malaki yung pagkakaiba. Pero hindi rin naman, yung struggles ay hindi rin naman masyadong nagkakaiba. Kasi may mga struggles dyan sa Pilipinas at yung mga nakatira dito sa abroad, may mga struggles din na tinatawag or na pinagdadaanan. Although kung titingnan mo dyan sa Pilipinas, parang, di ba, parang kapag nasa abroad ka, it seems like sobrang hirangya ng buhay sa abroad or pag nandyan ka sa Pilipinas, pag ikaw yung nakatira sa abroad, ang perspective nila is sobrang ganda ng buhay mo abroad or sobrang alwa ng buhay mo. So, sasagutin natin yan sa ating pagpapatuloy along the way. Kung ano nga ba yung differences ng buhay sa Pilipinas at sa abroad. Bakit mo nga ba to dapat pakinggan? Kasi, Sweet Pea, tayong mga Pilipino, marami tayong mga kamag-anak or kakilala na sabihin na natin ay immigrant or OFW or nakatira sa ibang bansa ngayon. So, kailangan maunawaan mo yung perspective nila when it comes to life. Kung ano yung mga pinaguhugutan nila, kung bakit ganun yung way of life nila. Sa gayon, mas mauunawaan natin yung isa't isa. So again, bago tayo magsimula, ako nga pala si Desire Sweet. Currently, I'm a business owner. I've been doing business for a while. Since I was 8 years old, I've tried to sell candies with my neighbors. So I've experienced those things because I got inspired with my family, with my parents,
doing their business on the side while also working. So hindi siya madali, pero it's another topic for all of us. So Sweet Pea, more than 10 years ago, nung nakatira pa ako sa Pilipinas, lagi kong iniisip na yung buhay abroad is napaka interesting para sa akin. Kasi marami akong kamag-anak na um, OFW or immigrant at matagal din silang nanirahan abroad. At sa tuwing umuwi sila sa Pilipinas, may mga pasalubong, may mga laruang inuuwi, may mga tsokolate. So as a child, lagi mong maiisip, wow, ganun pala sa abroad. Kapag nag-abroad ka pala, lagi may chocolate, laging may mga laruan, laging may Barbie. Ang saya ng buhay abroad and napaka-abundant ng pamumuhay nila siguro. So, lagi mong maiisip na parang yung pera is galing sa punong kahoy lang or laging parang pinipitas lang yung pera, kumbaga. Pero syempre, bata ka pa nun, tsaka na-inspire ka, tsaka nakikita mo yung mga kamag-anak mo na ganun yung way of lifestyle nila, and they are very generous to everybody basically, and they can afford to buy things, to give away clothes, chocolates, everything that Filipinos or their kamag-anak or relatives back home requests. So, lagi mong iniisip yung ganong scenario na siguro kapag ikaw nasa abroad, malamang yung buhay doon is maalwan din. At lagi kayong, yun nga, may unlimited supply ng chocolate, ng pagkain, ng anything na you can imagine. So, it's one of my dreams na makapag-abroad balang araw. And that's why I try to also, work at the BPO industry kasi mas closer yung culture nun sa lifestyle abroad. And I also tried to become an OFW. Years back, I lived and worked abroad and became an OFW myself and have experienced, yung actual experiences ng pagiging OFW. At dun ko na-realize na hindi pala madali na maging isang immigrant, na maging isang OFW, na umalis sa bansa, na iwan yung mga mahal mo sa buhay, yung kulturang kinagisnan mo, yung mga pagkaing paborito mo, yung karagatan na nandyan lang basically sa bakuran nyo at mapapasyalan mo anytime. Yung mall na kapag nainitan ka, pupunta ka lang dun sa mall na yon at mapapawi na yung sobrang init sa paligid. So, that time when I became an OFW, na-culture shock ako at the same time, na-shock din sa reality na yung pagiging OFW or pagiging immigrant ay hindi pala ganun kadali. Na ang buhay pala outside of the Philippines, sa labas ng iyong bansa, ay hindi ganun kadali. So, Sweet Pea,
hindi lang culture shock kundi talagang na-shock ako sa reality ng buhay. Although nakatira na ako nun sa Maynila, na-try ko nang mawalay sa pamilya for however amount of years, iba pa rin yung experience. Iba pa rin yung ang distansya ng pagitan mo sa magulang mo at saka sa mga kapatid mo at mga kaibigan mo ay milya-milyang layo na may ibang kulturang nag-work dun sa bansang yun. So, napakaraming adjustment, napakaraming changes. At first, exciting siya kasi andyan yung part na lalabas ka ng bansa, sasakay ka ng eroplano, tapos makakakita ka ng part sa mundo na hindi mo pa nakikita. At magiging malamig, maginaw, magsusuot ka ng jacket, magsusuot ka ng mga outfit na hindi mo pa nasusuot noon kasi dyan sa atin sa Pilipinas at kumpara dito sa ibang bansa ay napakalaki ng diferensya ng temperatura. Kahit na dyan sa Hong Kong or part ng Asia, iba pa rin yung temperatura na nasa tropical tayong bansa. So, ang laki nung pinagkaiba dun pa lang sa pananamit dahil sa temperaturang kailangan mong i-adjust. Kailangan mong mag-adjust at yung katawan mo kailangan mag-adjust doon. Kailangan mo ring sanayin yung sumakay sa mga bus or public buses at klase ng mga sasakyan na medyo may intricate way of using, kumbaga. Kagaya ng mga subway stations, ng mga bus, ng mga terminals na kailangan mong puntahan para makasakay, para makapunta ka dun sa city or location na nais mong puntahan. So, isa sa mga pinuntahan ko, pinagtrabahuhan, ay yung Hong Kong. At alam naman nating lahat na yung Hong Kong is napakalaki niyang concrete jungle kung iisipin. Kasi para siyang maze, marami kang kailangang aralin at sanayin. At kung hindi, maliligo ka. So, paano ko nga ba na-manage na masanay at mag-adjust dun sa pamumuhay ko nung nasa abroad na ako at kumpara dun sa buhay ko sa Pilipinas? Well, sweet pea, kapag nilipat ka sa isang lugar, you have no choice but to adjust. You have no choice but to at least try to survive on your own. Marami kang kailangang pagdaanan, marami kang minsan maiisip mo kung tama ba yung ginagawa mo, kung yung decision mo ba na yun sa buhay is may patutunguhan ba or nilalagay mo lang sa panganib yung sarili mo. Lalo na dun sa mga kapwa natin Pilipino na never pang umalis ng bansa or nakagaya ko na culture shock din nung mag-abroad. So, isa sa mga kailangan mong gawin kapag nag-abroad ka is kailangan mong aralin yung mga lugar na pinupuntahan mo. Kailangan mong aralin yung pinaka-main hub nung lugar na yon just in case na kailangan mong pumunta sa ibang part ng area at makakabalik ka ulit doon. For example, dyan sa Maynila, meron tayong Baclaran at Divisoria. So, yung main hub kung saan pwede kang makasakay sa iba't ibang part para makapunta sa iba't ibang destination ay yung Baclaran. So, sa bawat city, may ganun din. May ganun ding klase ng destination. Napakahalaga niya kasi maski papaano, kapag alam mo yung location na yon, hindi ka basta mawawala. At banggitin mo lang sa mga local, yung lugar na yon para makabalik ka dun sa bahay mo or bahay ng employer mo. At yun yung parang magiging pin location mo.
na kailangan mong puntahan. Pangalawa, huwag kang magdalawang isip na magtanong. Pero make sure na kapag magtatanong ka, huwag lang iisang tao yung pagtatanungan mo. As much as possible, magtanong ka sa 2 o 3 tao na sa tingin mo is safe pagtanungan sa isang, let's say, public area na hindi ka basta-basta mawawala or kikidnapin or hold upin ng kung sino man, 'di ba? Tapos pangatlo, sweet pea, kasi ngayon yung cellphone natin is it can do many things. At isa na dyan is knowing your location. So malaking tulong na magdala ka ng cellphone at magdala ka rin ng ID palagi. At syempre ng cash. Sa ngayon, uso na yung meron kang credit card. Uso na yung meron kang ATM card. Pero iba pa rin yung may dala kang kaunting cash or sapat na cash para kung sakaling maubusan ka or kailanganin mo, ay meron kang mahuhugot. So, napakaraming kaibahan yung buhay sa abroad at sa Pilipinas, pero meron din namang mga similarity. Kagaya niyan kung ikaw ay isang tao na galing sa probinsya tapos nagpunta ka ng Maynila. 'Di ba? Minsan, pag napunta ka sa Maynila, parang pakiramdam mo mawawala ka rin or pakiramdam mo yung lugar na yun is hindi ka safe, 'di ba? Kasi sanay tayo dun sa comfort, sanay tayo sa mga kinasanayan na natin. So, kailangan sweet pea, sapat yung damit na susuotin mo kapag lalabas ka. Yung kapag taglamig is meron kang jacket para komportable ka at saka komportableng sapatos. Kung sakaling nagbabiyahe ka, yung sapatos na suot-suot mo is pwede kang maglakad sa malalayong lugar or kahit maubusan ka ng pera is hindi ka mahihirapang maglakad. So, bakit ko nga ba sinishare to sweet pea? Bakit ko nga ba ibinabahagi itong tips na ito at mga kaunting karanasan sa iyo na nakikinig? Kasi katulad mo rin ako, sweet pea, na noong araw, kakaiba or iba yung perspective ko ng mga nag-a-abroad. At isa lamang to, sweet pea, sa bahagi nitong topic natin na ito. Kasi marami pa tong dugtong-dugtong na mga topic na magko-connect patungkol dito sa ating topic ngayon. So, bakit ko nga ba to sinishare sa ngayon? Para mas maunawaan natin ang isa't isa. Para magkaroon tayo ng perspective ng kahalagahan ng kaalaman na meron tayo para maunawaan yung bawat isa. Samahan niyo ako, sweet pea, sa kabila ng mga struggle na pinagdaraanan natin bilang isang Pilipino, dyan man tayo sa Pilipinas or nasa abroad, maging OFW man tayo or immigrant sa ibang bansa, maging negosyante man tayo or empleyado. Samahan niyo ko na magkaisa tayo na magkaroon ng magandang vision para sa future. Nang sa gayon yung ating mga pamilya, yung ating mga anak ay hindi na mahirapan pagdating ng araw na danasin yung buhay na dinadanas natin sa ngayon, sa mga nangyayari sa paligid natin at sa mga nangyayari sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, sweet pea, hindi ko alam kung paano natin malalampasan to, pero naniniwala ako na tayong Pilipino, kahit na anong dago kang dinadanas natin, sa tulong ng Panginoon, nalalampasan natin siya. Na hindi tayo basta-basta sumusuko. Kasi sa unang Korinto 16:14, let all that you do be done in love. At merong 2 importanteng araw sa buhay natin. Ang araw na tayo ipinanganak at ang araw na nalaman natin kung bakit. Sa aking mga ka-sweet pea at sa kapwa ko Pilipino, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Alam ko at alam ng lahat na sa ngayon,
yung pinagdadaanan natin is parang wala ng katapusan. Parang hindi na siya masusolusyonan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, kung magtutulong-tulong tayo na pukawin ang isa't isa, nabigyan ng pag-asa ang isa't isa sa ating pamamaraan para makatulong, ay gawin natin. At isa na dyan yung pagbabahagi ng ating buhay sa ating kapwa at sa mga nakikinig. So muli, nais kong ipagpasalamat ang episode na ito sa Mandirigma Apparel, perfect for everyday warrior in you. Because not all heroes wear capes. Some wear this. At sa Palengke Original Pinoy Goods, your number one go-to Filipino product store abroad. And your taste of home wherever you are. So Sweet Pea, samahan niyo ako muli sa susunod na mga episode natin. Tatalakayin natin ang maraming struggle ng iba't ibang Pilipino abroad. At yung mga bagay na natututunan natin kada araw at mga bagay na nais nating ibahagi sa isa't isa upang tayo ay mas lalo pang maging productive, mas lalo pang ma-inspire at mapalawig pa natin yung ating kakayahan bilang isang Pilipino, bilang isang immigrant, bilang isang ka-Sweet Pea.